Pindutin natin dalawang beses, mabilis. Tapos pag pindutin dalawang beses, meron yung tuldok na yan, magbiblink yan. Ibig sabihin, gumana yung pag-set natin. So, try natin. What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay ipapaliwanag ko kung paano i-set up itong ating LVD, Low Voltage Disconnection. Nakapaka-important ito guys sa ating solar setup kasi nga ito yung mag-protekta sa ating malupit na battery. Ang problema is maraming hindi nakakaalam kung paano sa ito i-set up kasi kita ko mismo nahirapan ako. Ang dami ko nakita tutorial. Hindi ko pa rin mag-gets kung paano niya gina-set up. Pero ngayon, nag-gets ko na siya. Kaya papaliwanag ko sa pinaka-simple na explanation. Hanggang kaya ko. Bali ang aking LVD, napaliwanag ko na sa iba kong content na paano ko sa set up. Kaya hindi ko na ipapaliwanag yung mga connection dito. Bali ngayon, 12.7 yung voltage natin kasi nga yun yung voltage output ng ating battery. Meron siyang karga na o load na 12.7. May pagkataon guys na halimbawa pansin nyo, gitestin nyo dito sa battery, lumalabas 12.9 o 13, tapos dito 12.7. Kailangan nyo i-reset para mag-match yung battery sa display dito. May possible na nangyari yun pag nagkakaproblema yung ating LVD. Pero atin, alam natin paano siya i-reset. Sa ngayon, ipapaliwanag ko muna yung paano siya i-set up. Sa ngayon, tingnan natin yung voltage na nilagay ko kung kailan siya magpapa-power off o mag-cut off sa ating relay. Papatay yung relay para mamatay itong ating inverter. Dito may dalawang buttons. So, meron yung symbol yan o nakalagay ito positive negative. So, sa positive, kung gusto natin makita yung nilagay natin na voltage na magka-cut off siya o mag-power off, ipinutin natin yan once lang. Yan. So, meron ko nilagay na 11.5. Ibig sabihin yan, 11.5, pag ma-detect ni LVD na maabot siya na 11.5 na yung natirang load o kuryente nito, automatic na dito ay magbigay ng signal na kailangan na mag-turn off. So, pag mag-turn off ito, mag-turn off ito ang relay, mag-turn off ang ating inverter. Ngayon, sa kabila yung negative sign, pinutin natin yan. Yan yung kailan siya mag-turn on. Pinutin yan. Yan. So, 1.0. Ibig sabihin yan, pag 1.0, hindi siya 13 volts, 14 volts. Ibig sabihin 1.0 is plus lang yan. So, 11.5, nakita natin i-set ko. Tapos, plus 1, meron siyang 12.5. Sabihin sa mag-charge ito, pumabot siya ng 12.5, ibig sabihin magtuturn ito, magtuturn ng relay, magtuturn ng inverter. Ibig sabihin dito nakikita nyo, pinutin natin once lang, 1.0, ibig sabihin plus lang yan. Pang 11.5 dito, 11.5 plus 1 maging 12.5. Sabihin may 12.5 siya na babalik yung power o magtuturn nitong ating relay pag ma-detect ni LVD na meron ng 12.5 na naka-charge dito. 12.5. Ngayon, paano ko i-set up? Ganito gawin natin guys, no? I-set muna natin, no? Sabi natin, hindi nag-match yung kwan. Yung dito 12.9, dito 12.7. So, kailangan natin i-reset. So, paano tayo i-reset? Pag na-reset natin yan, babalik siya sa default. Okay? Reset natin yan. Sabay dito. Kailangan makita na mag-0-0. So, hindi nag... Okay, ulitin natin. Long press na lang natin para sigurado. Sabay, Yan. Okay, nakita nyo, nag-0-0 na. Nag-reset yan. So, dahil na-set siya, babalik siya sa default. Ang default nito, pag mag-low voltage o mag-power cut-off, binitin nyo yung plus sign. So, 12.0. So, bumalik sa default. Ibig sabihin, pag umabot sa 12.0 itong battery, ang natira na kuryente, ma-detect na dito 12.0, magpa-power cut. Pero kasi ang ideal daw, pag itong gamit nyo na LiPo battery, kailangan 11.5 yung voltage cut. Tingnan natin itong kabila, kung ilang yung plus para bumalik yung power on.
meron tayong 12 voltage na magpa-power cut siya. Tingnan natin sa kabila kung magkano yung plus para bumalik yung kuryente. Ma-charge ito ating battery. Click natin yan. So may 2.0. Ibig sabihin yan, 12 volts na nagpa-power cut siya, plus to merong 14 volts. Ibig sabihin, pag ma-detect ng LCD na o na-charge itong battery, ma-detect ni LVD na 14 volts na itong battery, ay babalik yung kanyang power on. So maandar itong relay, andar ng inverter. Okay, so paano babaguhin? Ang tanong dyan, paano babaguhin? Gusto ko yung voltage cut ay 11.5 kasi nga yun ang ideal sa LiPo battery. 11.5. Una natin set up yung power cut muna. Okay, power cut. So ang gagawin natin yung plus sign na buttons dito, pindutin natin yung dalawang beses, mabilis. Tapos pag pindutin yung dalawang beses, meron yung tuldok na yan, magbiblink yan. Ibig sabihin, gumana yung pag-set natin. So try natin, dalawang beses. Ayun, nagbiblink na yung tuldok. So ibig sabihin, pindutin natin yung setup, may positive, may negative. O yun, bumalik siya kasi ang bagal natin. Ulitin natin. Kailangan mabilis tayo dito. Dalawang pindot, nag-blink yung tuldok. So mayroong minus, negative, mayroong positive. So gusto natin pindutin yung positive, nag-add siya. Basta makita nagbi-blink yung tuldok, ibig sabihin yan, pwede tayo mag-setup. So gusto ko 11.5, so minus 11.5. Okay, so 11.5 na lagyan natin, bitawan natin yan, hintayin natin after ng 3 o 5 seconds, babalik siya sa yan, 12.7. So tingnan natin kung nabago natin, pinutin natin yan, yung voltage cut, kung may nabago ba. Kanina 12 volts, pinutin natin yan, para silipin natin once lang, 11.5. Ibig sabihin, na-set up natin yung voltage cut ng 11.5. Yung problema, dito yung plus is 2. So, paano natin babaguhin yan yung 2? Gusto natin is 11.5. Gusto natin bumalik yung kuryente is nasa 12.5. So, paano gawin natin 12.5? So, anong add natin? Anong number i-add natin? So, 11.5 plus 1, meron tayong 12.5. Ngayon, babaguhin natin yung 2 sa 1. Paano gagawin? Same lang dito. Dito naman tayo. Dito yung mag-add dun sa power cut. Pindutin natin dalawang beses, tapos mag-blink yan, yung tuldok. 1 to, yan. So, nag-blink na. So, i-adjust natin yan. Minus positive. O plus positive yan. So, minus natin yan. Kasi 1 ang gusto natin magkuha. Yan. After natin maset sa 1, bitawan natin yan. Babalik dun sa indicator, 12.7. Ngayon, 12.7, na-detect ng ating battery. Ibig sabihin, lumampas sa 12.5. 12.5 pataas, ibig sabihin kailan niya magtuturn. Kung nakita yun, nagtuturn yung relay. Yan. Kailan siya magpa-power cut? Pag ma-detect na 11.5 na, magpa-power cut na siya. Kasi yun ang required dito, nilagay natin sa LBD na pagdating sa 11.5, magpa-power cut na siya. So silipin natin kung nabago natin yung plus, pangad dun sa power cut. Tingnan natin yan, dapat 1 yan. Kasi kanina natin naka-default is 2. Yan. So 1. So tama. Ang setup natin. Power cut. 11.5. Tapos plus 1. 12.5. Ibig sabihin, after natin mag-power cut, 11.5. I-charge siya hanggang umabot sa 12.5. Pagdating 12.5, magtutunan na siya para magamit yung power dito. Nag-gets nyo na guys? Hopefully naintindihan nyo. I-reset na lang. Halimbawa, kung tingin nyo hindi na mag-match, kung meron kayo tester, hindi nag-match sa battery, yung voltage dito, pati dito sa display. Yun nga, sinabi ko na isabay itong dalawa, long press, hanggang maglabas yung 00 para mabalik siya sa default. Pero kailangan natin i-set up ulit. Okay? So, ganito lang guys. Thank you for watching.